Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwa magayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orindain and Gerald Gales. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-8 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sabayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orindain. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bandera News Headline. Pagpaparehistro sa National ID magsisimula na sa October 12, 2020. Bandera News Headline. Balitang national pa rin, computer shops ipinanukalang gawing learning space ng mga mag-aaral. Bandera News Headline. Sa Metro Manila, mahigit 17,000 na tablets at laptop ipapamahagi sa Parañaque City. Bandera News Headline. Balita naman mula sa Luzon, kaso ng COVID-19 sa Tuguegarao City, pumalo na sa mahigit 200. Bandera News Headline. Sa Visayas, kaso ng COVID-19 sa Talisay City, bumaba na. Bandera News Headline. Mga balita naman mula sa Mindanao, granular lockdown sa isang ospital sa Agusan. Ipinatupad matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang health care worker. Bandera News Headlines. Grade 11 student na hirap sa modular learning nagpatiwakal. Bandera News Headline. Samantala, kaso ng COVID-19 sa Region 12 umabot na sa 1,709. Bandera News Headline. At ang ulo ng mga balitang yan ay tid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus at UC 5 Testimony. Yeah, ma'am, anong masasabi mo, ma'am, sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng Santon Plus at UC? Sana bumili rin sila, dalaw rin sila mag-inom, araw-araw, para yung mga sakit na nararamdaman nila, lumaling na agad nila. So, na-prove mo talaga, ma'am, na magandang combination talaga ang Santon Plus at UC? Oo, ito talaga. Ano nga ulit pangalan natin, ma'am? Hindi ka bet ako sa Yes, taga saan po? Tagaruhas, Barangay. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santon Plus Herbal Capsule. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na magsisimula na sa Lunes, October 12, ang pagpaparehistro ng National ID sa bansa. Ayon sa PSA, malaki ang maitutulong ng National ID sa transaksyon ng publiko sa mga opisina ng gobyerno upang kumuha ng mga dokumento. Nilinaw naman ang ahensya na hindi ito sa pilitan kundi nakadepende pa rin sa mga ito ang pagkuha ng National ID. Samantala, target naman ng PSA na makapagparehistro ng 5 milyong katao sa 32 probinsya sa Pilipinas. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balitang nasyonal pa rin, ipinanukala ni Joint Task Force COVID-19 Shield Commander, Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, na gawing learning space ng mga mag-aaral ang mga computer shops sa bansa. Ito'y upang matulungan ang mga estudyante sa kanilang online classes o modular education. Ngunit
Ngunit nilinaw naman ang opisyal na ang mga may edad lamang 18 pataas ang papayagang pumunta sa mga internet shops. Samantala sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng Interagency Task Force ang nasabing panukala. Radyo Bandera COVID-19. Sa Metro Manila, ipapamahagi ng lokal na pamahalaan ng Parañaque ang nasa 1,500 laptops para sa mga guro at 16,000 tablet naman para sa mga estudyante. Ngunit nilinaw na ang mga mag-aaral lamang sa kindergarten hanggang grade 1 ang mapagkakalooban ng tablets. Kaugnay niyan, nasa 44 na pampublikong paaralan rin sa lungsod ang nabigyan ng fiber optic provider para sa kanilang online classes o modular education. Samantala, mahigit 3 o 300 million pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan ng Parañaque para sa nasabing programa. Radyo Bandera COVID-19. Balita naman na mula sa Luzon na pumalo na sa mahigit 200 ang kaso ng COVID-19 sa Tuguegarao City, kung saan 85 rito ay aktibo at patuloy na tumataas kada araw. Matatandaan namang isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ng lugar simula noong 3 ng Oktubre dahil sa local transmission ng COVID-19. Samantala nilinaw naman ang alkalde ng Tuguegarao na walang dapat ikabahala ang publiko dahil patuloy na nasusunod ang ipinatutupad na minimum health standard. Radyo Bandera COVID-19. Sa Visayas, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga gumagaling sa COVID-19 sa Talisay City, kung saan mula sa dating nasa 971 kumpirmadong kaso ay pumalo na lamang ito sa 18 aktibong kaso. Naniniwala naman ang pamahalaan ng lungsod na bago matapos ang taon ay dideklara na itong COVID-free. Kaugnay niyan, agad namang ibinatupad sa lugar ang pagbabawal na paggamit ng videoke sa araw para sa pag-aaral ng mga estudyante. Samantala, patuloy namang inaalalahanan ng publiko na sumunod sa health protocols ng pamahalaan. Radyo Bandera COVID-19. Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balita mula sa Mindanao. Grade 11 student na hirap sa modular learning nagpatiwakal. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Surala, South Cotabato. Jill Castro, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19. Sabi sa kinalukot na pamunuan ng DepEd Schools Division ng South Cotabato ang pagpatiwakala ng grade 11 students sa bayan ng Tupi, South Cotabato. Sa inilabas sa pahayag ni OIC Assistant Schools Division Superintendent Ruth Estacio na nagipag-ugnayan ang mga ito sa mga otoridad at sa pamilya ng estudyante para sa mabilis na investigasyon sa pagkamatay nito. Ayon naman kay Tupi Chief of Police Major Berlin Pampolina na isang 16 na taong gulang na lalaki na residente ng Barangay Cebuano ang estudyante na nagpakamatay gamit ang plastic twine. Sa investigasyon, unang inihiyag umano ng estudyante sa ina na sabihan na lamang ang kanyang guro na hinto na siya sa pag-aaral dahil nahirapan na niya ito sa modular learning. Naisugot pa niya sa ospital ng estudyante matapos itong tapuan na kabitay ng mismong ina, subalit ininaklarang dead on arrival sa paggamutan. Yan ang balita mula dito sa 98.1 Radyo Bandera Surala. Ito yung kabaderang Jill Castro, nag-uulat para sa pinaka-respetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19. Maraming salamat, Jill Castro, mula po sa Radyo Bandera Surala. Granular lockdown sa isang ospital sa Agusan ipinatupad matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isang health worker. Mula po sa Radyo Bandera Trento, Tony Aresa, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19. Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang hakbang ng Tawag District Hospital sa May Bulacan, Agusan del Sur matapos na magpositibo ang dalawa itong mga health medical worker ng dahil sa coronavirus disease 2019 matapos malagdagan ng isa kahapon. Ayon kay Dr. Elmore Lumpay, Provincial Health Officer 1 sa nasabing paggamutan sa eksesibong panayam sa kanya sa programang Cruz Baticos, inibigay na ngayon sa granular lockdown ang delivery room at surgical department upang mapigilan ang paglawak ng epekto nito at upang hindi rin mahawan ang mga pasyente at iba pang medical healthcare workers sa nasabing paggamutan. Dagdag pa rito, sa ngayon, sa maayos naman na kalagayan ang kanyang medical staff dahil pareho asymptomatic ang mga ito at nasa isolation quarantine facilities na ang sa nasabing paggamutan. Kaya humingi naman ito ng pag-unawa sa lahat ng mga may sakit na gusto dalhin sa kanila
na hindi mula sila tatanggap ng admission sa ngayon dahil sa nasabing pangyayari at sa ngayon tinatanggap lamang nila ang mga outpatient upang maiwasan na mawaan ang mga ito sa nasabing virus. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginawang disinfection sa nasabing lugar at contact tracing sa mga nakasalamuha sa mga healthcare worker upang masuri ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Kini ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Pinto. Ito si Kabadirang Tony Arisa. Nagulat para sa Pinaka-Respetado News and Canada First Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Kabanderang Tony Areza mula sa Radyo Bandera Trento. Samantala balita pa rin mula sa Mindanao, tatlong individual timbog sa ikinasang bypass operation sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato. Ang dali ng balita yan mula sa Radyo Bandera Midsayab, Edrel Espinas, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Timbog ang tatlo katao sa ikinasang bypass entrapment operation ng pinagsanib na puwersa ng PDEA Regional Office 12, PDEA Regional Office BARM, Pigkawayan MPS at 34th Infantry Battalion Philippine Army sa Purok 2 Barangay Poblasyon Pigkawayan, Cotabato bandang alas 11 ng umaga kahapon. Ang mga nadakip na suspect ay nakilala na sina Gani Mihar Kanday alias Idol, Adhan Mawiya Adama at Tens Abdul Talatip Ibrahim, mga nasa hustong gulang at pawang na sa high value target list ng mga operatiba. Nakuha sa pag-iingat na mga ito ang isang blue sling bag na naglalaman ng isang large heat sealed sachet na may lamang white crystalline substance na pinaniniwala ang shabu na may timbang na humigit kumulang 50 gramo. 1,000 peso marked money na isinaibabawa sa 120,000 na pesos budol money. Isang green sling bag na naglalaman ng isang caliber 45 pistol na may 7 live ammunitions. At isang puting Toyota Haze van na may plate number na NAM 2431. Ang tatlo ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regular Act. At yan ang ulat mula dito sa Radyo Bandera Midsayab, Cotabato. Ako si Edrel Espinas para sa Pinaka-Respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Edril Espinas mula po sa Radyo Bandera Midsayab. Mahigit 2,000 na mga contact tracers ipinakalat sa Caraga. Mula po sa Radyo Bandera Bayugan, Ed Conasa, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sinimula ng Department of Interior and Local Government DILG Caraga ang pagpapakalat sa kabuhang bilang na umabot sa 2,544 na mga contact tracers sa iba't ibang panig ng Caraga Region. Ayon kay Lilibeth Pamasion, Regional Director ng DILG Caraga, mula sa kabuhang bilang 340 ay magsilbi sa Agusan del Norte, 340 naman sa Agusan del Sur, 102 para sa province ng Dinagat Island, 262 para sa Surigao del Norte, 300 naman sa Surigao del Sur, at 1,200 para sa lungsod ng Butuan. Nilinaw na informasyon sa DILG na malaking tulong ito ang nabanggit na bilang ng mga contact tracers para mapabilis ang gagawing tracing sa mga nagkaroon ng close contact ng mga taong ginapuan ng makamatay na virus. Mula sa 101.3 Radyo Bandera Bayugan City, Ed Corasa nagulat para sa Pinaka-Respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Kabanderang Ed Coraza mula sa Radyo Bandera Bayugan. Samantala kaso ng COVID-19 sa Region 12, umabot na sa mahigit 1,709. Ang detalye na balita niyan mula sa Radyo Bandera Jensan, Red Gaviola, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Umalo na sa 1,709 ang COVID-19 cases sa Region 12 simula kahapon naghapon matapos na nagdagan ng 55 na kaso sa bagong nagpositibo. 22 mula sa lungsod ng Jensan, 11 sa South Cotabato, 10 sa Sultan Kudarat, 9 sa Cotabato City at 3 mula sa North Cotabato. Habang tumaas pa sa 1,117 ang mga nakarecover matapos na nagdagan ng 21 na bagong gumaling sa sakit sa bagong recovery siya rito mula sa North Cotabato, 7 sa South Cotabato, 3 sa Cotabato City at 2 sa lungsod ng Jensan. Na nagdagan naman
ang bilang ng nasawi sa dalawa, kaya tumaas pa sa 47 ang namatay sa COVID-19 sa Region 12. Ang dalawang bagong nasawi mula ang isa sa General Santos City na isang 71 anyos na lalaki at ang cause of death ay acute respiratory failure COVID-19 pneumonia at isa din mula sa South Cotabato na isang 23 anyos na ang cause of death ay septic shock secondary to COVID-19 pneumonia. Kasalukuyan, nasa 554 ang aktibong kaso na nasa mga hospital at isolation facility. Yan ang ulat galing dito sa 103.1 Radyo Bandera Joseph M. Jensen. Ito si Kabandera Red Gabiola para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Red Gabiola, mula po sa Radyo Bandera Jensen. Lalawigan ng Sultan Kudarat nakapagtala ng 10 nagpositibo sa COVID-19. Mula po sa Radyo Bandera Takurong, Eric Ostiñani, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sa unang pagkakataon, nakapagtala ang lalawigan ng Sultan Kudarat ang pinakamaraming naitala sa loob ng isang araw na kung saan umabot sa 10 ang naitala kahapon sa buong lalawigan. Ito ay ayon sa pinalabas na datos ng DOH, Center for Health Development South Circuit Region. Sa pinalabas naman ng Provincial Health Office, may naitalang tiisang nagpositibo sa COVID-19 ang bayan ng Esperanza, Isulan at Calamansi, 4 sa bayan ng Lambayong at 3 naman sa lungsod ng Tacurong. Ayon naman sa pinalabas na impormasyon ng LGU Tacurong na ang 3 nagpositibo sa lungsod ay mga government employees na nagtatrabaho sa labas ng lungsod, na ang 3 may travel history sa lungsod ng Davao at dumating sila dito sa lalawigan noong ika-26 ng Setyembre. Kasalukuyan ay naka-isolate na sila sa isang quarantine facility ng munisipyo kung saan sila nagtatrabaho at inaalam at ginagawa na ngayon ang contact tracing ang kanilang mga pinuntahan dito sa lungsod. Sa kasalukuyan, umabot na sa 137 ang tinamaan ng COVID-19 sa lalawigan. 109 na ang gumaling, 21 ang patuloy na ginagamot at 7 ang naitala pumanaw. Mula dito sa 97.3 Radyo Bandera sa Sultan Kudarat, ako si Kabandera Eric Ostiñani para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Kabanderang Eric Ostiñani mula sa Radyo Bandera Takurong. Samantala balita pa rin mula sa Mindanao. Police Provincial Director kinundi na ang pag-atake ng mga rebeldeng NPA sa lalawigan ng Surigao del Sur. Ang detalye ng balita niyan mula sa Radyo Bandera Bislig. Geraldine Tagliong Luzano, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Mariing Kinandirano Provincial Director Colonel James T. Goffert ang pang-aatake ng mga bading employee dito sa lalawigan ng Surigao del Sur. Hindi lingid niya na sa kalaban ng lahat ang nakasigayan ang kaladuhan na gawain ng komunistang grupo ng Military Army ang pagkitol sa buhay ng mga pulis, sundalo at mga ITIS pagsira at pananakot na ginawa nila dito sa pangbayan sa probinsya ng Surigao del Sur. Sa kasalukuyan ang pagpatay kina Dr. Juma Bucari sa bayan ng Yanga, Dr. Alberto Villatena at iba pa ang 3 kasamahan nito. Dagdag pa ni Goffert na hindi mabahala ang bayan dito sa lalawigan dahil sa patuloy nila pagpasiglan at protektahan laban sa mga teroristang grupo at pagparating ito na pakikaramay sa mga pamilya at kaibigan ng mga biktima na hindi naman nila kinatuwa ang nasabing katagawan. Sa kabilang dati naman, matinding galit ni IPMI o Indigenous People Manatong Representative Dr. Rico Maca sa bayan magtaki na Dr. Bucaris at Dr. Villatena itong linggo lamang. Isa lamang ito sa mga insidente na nagkasunod na pangito sa mga IP leader. Pulis at sundalo sa lalawigan nito October lamang. Patay ang isang sundalo ng miyembro ng 36th Infantry Battalion sa Papuan Lanusa habang sinunog naman ang isang truck sa Sitio Lukmudan sa bayan ng Pihatag, Surigao del Sur. Namatay din ang isang patrolman dahil sa impito noong September 28. Maalala si Dito Dr. Juma Bucaris, isa itong aktibong lumahad na bumabatikos sa mga tagagawa ng kilusang terorista ang employee. Isa na rito ang kanyang pagpapasara sa mga eskulahan ng ISIS na ginawag training grounds ng mga employee sa mga batang lumahad na kanilang inireport. Samantala, sinalungkot din na may ibang mga tributin ang sumuporta sa employee. Kanya lamang pinawagan na mahintay na ito at mabigyan ng justisya ang pagkaratay ng mga biktima.
At ayon naman kay NCIP, ayon kapuyan, sa isinagawang information briefing kahapon, hindi anya nirespeto ng teroristang NPA ang customary law, kultura at mga lider ng tribo sa habang naman ang panahon na walang gabay ang kanilang ginawa. Pwede pa naman malalaman ni kapuyan sa lahat ng ito sa gobyerno at sa media na tulungan upang masupo ang ginawa ng mga matataliwang grupo. Mukina ang balita di Candino sa 103.3 Radyo Bandera, Bistig City, Surigao del Sur. Ako si Geraldine Taglio Luzaro, alam sa pinaka-respetado sa Luzon Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Geraldine Taglio Luzano mula po sa Radyo Bandera Bislig. Isang pulis at 3 sibilyan sugatan sa ambush sa isang bayan sa Samar. Mula po sa Radyo Bandera Katarman, Paul Ada, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert. Tinambangan ng mga pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army ang isang patrol car ng pulisya sa barangay Tagbayaon, bayan ng Hiyabong, Samar kahapon ng umaga. Luna ng nasabing patrol car ang isang pulis na si Patrolman Ace Denver Aharudin. Nadamay din ang isang van na lulan ang mga biktimang kinilalang sina Elma Jelly at mga guro na sina Erickson Gacumo at Rayleigh Del Rio. Lahat ng mga biktima ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan pero agad namang naisugod ang mga ito sa pinakamalapit na pagamutan. Ayon sa inisyal na investigasyon, patungo sa lungsod ng Katbalogan ang nasabing patrol car ng tambangan ito ng 5 hanggang 10 pinaghihinalaang miyembro ng NPA. Sa ngayon ay patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa mga sospek na agad na tumakas matapos ang insidente. At iyan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang inyong kabanderang Paul Ada, nag-uulat para sa pinaka-respetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat kabanderang Paul Ada mula sa Radyo Bandera Katarman. Samantala sa iba pang balita, 7 carnapper arestado sa Bulacan sa ikinasang hot pursuit operation. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Central Luzon. Maverick Marcelo, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Arestado ang 7 karnaper sa isinagawang hot pursuit operation sa bayan ng San Miguel, Bulacan kahapon ng umaga. Kinilala ni Bulacan Police Director Police Colonel Lawrence Cahipe ang mga suspect na sina Christian Goles, Marlon Reyes, Jeffrey Pulpulaan, Jason Tiangco, Kevin Sabido, Charmaine Bilagat at Christopher Sarmiento. Base sa ulat ni San Miguel Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Walter Rivera, isang kulay na metallic gray na Toyota Fortuner na may plakang NEF 3920 ang ninakaw noong nakaraang araw ng Martes habang nakaparada sa tapat ng bahay ng may-ari na si Gia Duang sa Muntinlupa City. Agad namang ipinagbigay alam ni Wang sa Muntinlupa PNP na nawawala ang kanyang sasakyan. Dahil dito ay agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng kapulisan sa pinagsanib na pwersa ng Muntinlupa PNP, Bulacan 2nd PMFC at San Miguel PNP. Sa tulong ng GPS tracking device na nakalagay sa nasabing ninakaw na sasakyan ay nasundan ito ng mga operatiba hanggang makarating sa bayan ng San Miguel, Bulacan. 3 sa mga suspect ay sakay ng isang kulay pulang Mitsubishi Mirage na may plakang NDP 4049 na sumusunod sa ninakaw na Fortuner ang unang inabutan ng mga pulis. Nakahalata ang mga ito na nasundan sila ng mga operatiba kaya agad na huminto at mapayapang sumuko sa mga pulis habang nagpatuloy sa pagtugi sa iba pang suspect na lulan ng kanilang tinangay na sasakyan. Pagdating sa barangay Salakot ng nasabing bayan ay huminto ito sa isang gasolinahan kung saan nasukol ng mga pulis na agad din nagsisuko sa mga alagad ng batas na humahabol sa kanila. Napag-alaman na isa sa mga suspect na si Christian Goles ay driver ng biktima. Sa ngayon ang mga suspect ay nakadetine sa San Miguel PNP para sa background investigation bago ilipat sa Muntinlupa PNP. Mula sa Radyo Bandera Central Luzon, ang inyong kabandera, Maverick Marcelo nag-uulat para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Maverick Marcelo mula po sa Radyo Bandera Central Luzon. 5 individual nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod ng Olongapo. Mula po sa Radyo Bandera Olongapo, Alvin Ramos, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. 5 katao na idagdag sa talaan naman ang positibo sa COVID-19 sa Olongapo City. Sa ngayon, ang lungsod ay may confirmed cases na 628, active cases na 186, recovered na 419, death na 23.
Samantala, ang 5 bagong kaso na naitala ay kinabibilangan ng 18 anyos na lalaki at 33 years old na babae na tiga barangay New Cabalan. 81 years old na lalaki at 29 years old na babae mula naman sa barangay Gordon Heights at 77 years old na babae na residente ng barangay Santa Rita. 15 naman sa mga pasyente ang gumaling na mula sa COVID-19 matapos ang striktong isolation sa kanilang mga tahanan, ospital at sa mga quarantine facilities sa lungsod. Yan ang balita mula dito sa 107.1 Radyo Bandera, Olongapo City. Alvin F. Ramos para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Alvin Ramos mula po sa Radyo Bandera, Olongapo. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan. At sa mga hindi po napapakinggan sa lahat na impilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live din po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batikos sa Radyo Bandera, Olongapo City. Susunod na rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensan kasama si Red Gaviola na sabayang napapakinggan sa Radyo Bandera Davao Region, Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glan Sarangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talakaga. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Baconga, si Geraldine Tagliong Luzano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod rin si June Bacos sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan at si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama si Kabanderang Mailing Kasana at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljan Castanyo na sabayang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Radi Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Ed Coraza sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Torrento, si Benny Keman sa Radyo Bandera Midsayap, si Ryan Valdebeso Puerte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Caguay at Radyo Bandera Tandag, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera Catarman, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan susunod na si City Councilor Elgin Damasco sa Kuskus Batikos sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa na sa bayan di po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong naging tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Lorendain. At ito ang Bandera News Nationwide. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Good morning! 88.7